Eto na yon. Ito yung malaking pagbabago. Alam niyo bakit? Si Leni Robredo ang sinusuportahan ay yung mga ibang kandidato ng Alyansa para sa Pagbabago ni Pangulong Marcos Jr. Okay? Pwede kong mabanggitin pero hindi masama. Hindi naman na bawal yan eh. Si Benhur Abalos, na isa ho sa mga gusto rin ng mga botanteng Pilipino, ang iniendorso ni Leni Robredo, former Vice President. So, magandang galaw ito dahil nakikita ni Leni na katulad ng ganun ding sitwasyon sa side ng Liberal Party, Piklawan-Dilawan kung tawagin ng araw, na sumusuporta sa administration kaysa sa doon sa kampo ng mga Duterte candidate. Ang Piklawan-Dilawan may sariling kandidato si Aquino at si Pangilinan. Pero si Leni Robredo, dahil kulang yung kanilang kandidato, ay nakakita ng mga kandidato sa ilalim ni Pangulong Marcos na kanyang sinusuportahan. Maganda ito. Pero siyempre, yung kampo ng mga Duterte candidate ay magseselos or hindi sila sinusuportahan ni Leni. Kasi si Leni, kahit paano sabihin nyo, marami pa rin followers yan. Marami hong naniniwala dyan. Kahit nung nakarang eleksyon hanggang ngayon, lalo na ngayon ang kanyang tinatakbuhan ay local position sa Naga City. So, sa national, ay natural yung mga naghahanap sa kanya, yun ay susuporta para doon sa ini-endorse niyang kandidato sa akin pong opinyon at paniniwala. Kaya malaking tulong yung ginawa ni Leni Robredo, suportahan yung ibang kandidato ng Pangulong Marcos. At yan ay pagrespeto rin kay Pangulong Marcos sa ating administrasyon na ang ginagawang niya ni Leni dahil nakita niyang tama yung kandidato ni Pangulong Marcos kaya kanyang tinutulungan at tama yung ginagawa ng administration kumpara doon sa ginagawa ng mga Duterte supporters. At mukhang kailanman hindi ganun kadali na si Leni Robredo ay tutulong sa mga Duterte dahil hindi pa ho niya siguradong nakakalimutan ang sobrang panlalait, pangbabastos sa kanya nung siya ay Vice President at siya ay naging member pansamantala ng gabinete ni Duterte. Ayan po ang dating. Kaya ito yung major development, yung Dilawan o Liberal Party o kanilang grupo na nakalaban sa politika ng mga Marcos noong 2022, ngayon iba na. Mas naniniwala sila sa ginagawa ng Marcos administration. Sinusuportahan nila ang maraming programa at paninindigan. At yung kabila na siyang tinuturing na anti-Marcos ay hindi sinusuportahan nitong si Leni at ng Liberal Party. May kanya silang kandidato pero nagdadagdag sila. Hindi maiwasan yan dahil ilang araw na lang, linggo na lang ito, halos ilang araw na lang ho at mag-i-eleksyon na. Ang kampanya hanggang May 10 na lang. Tapos noon pahinga, tapos election day na sa May 12. So hindi masama. Kung sinong tinutulungan ni Leni Robredo sa kanyang paniniwala, pwede rin natin tulungan, pwede rin natin suportahan. Lalo na si Abalos ang binanggit, alang problema. At yung iba pang kandidato. Okay? Okay na okay yan. Magseselos, iyak dito mga DDS. Kasi kahit na anong gawin nila, ay hindi sila makakakuha ng ganong karami na suporta, lalo na ngayon. Kung yung mapapansin, grabe yung ginagawa ni Sara Duterte. Grabe po talaga. Ginawa ko ng topic yan pero ulitin ko. Sobra ang kanyang ginagawang pamimersonal, panlalait sa mga pro-administration candidate, especially dyan sa Maynila. Sobra ang kailang ginawa. Ginabante kay COA at yung isa pang congressman dyan po sa ikalawang distrito. Talagang pinersonal niya. At parang may pagbabanta pa sa buhay ng chairman ng Committee on Blue Ribbon Committee na si Joel Chowa ng ikatlong distrito ng Maynila. Ganon katindi. Talagang kung anong style ni Duterte nung araw, ganyan-ganyan rin ang style ng ginagawa ni Sara Duterte. So kayong mga Pilipino, kayo ba'y susuporta pa rin sa ganyang klaseng galaw? Pambabastos, pamimersonal, sa kapwa, government official. Kasi ang mga congressman, government official. Ang pangalawang pangulo ay sensitibong posisyon dahil pangalawang pangulo. Dapat siya ang nangunguna. Kung hindi man una ay pangalawa sa magiging example ng marangal, makatao, may pagrespeto sa kapwa at pagrespeto sa mga batas. Pero sa tingin natin, sa kanya nanggagaling
ang ganyang panlalait sa kapwa government official. Ang ngalawa, kung nyo mapapansin, binanggit na rin ni Undersecretary Claire Castro, Malacanang Undersecretary, na si Vice President ang pinanggagalingan ng fake news. Isa sa mga pinanggagalingan ng fake news. Kaya nga hindi ko talaga makakasundo yung dalawang yan. Pero babae sa babae, parehong abogado, bahala na kayo kung saan kayo maniniwala. Attorney Castro, Attorney Duterte. Okay, si Sara, pareho silang abogado. Pero sino ang marangal magsalita? Sino ang katanggap-tanggap ang mga sinasabi? Sino ang mga Ginoo, kagalang-galang ang mga pahayag sa publiko? Pareha sila. Sa press conference sa Malacanang, interview sa media, si Castro ginagawa yan. Si Sara naman, mga speeches niya sa mga rally at kung ano sa press conference, sa interview, ginagawa rin niya. So, kung ikukumpara nyo, sino ang kapanipaniwala? Sino ang karespeto? Ayan ang mga isyong nangyayari. Okay? So, dahil nga po sa ngayong panahon ito, kasing init ng araw, ng panahon talaga, mainit na rin ang politika. Sana po ay huwag personalin para hindi po lumala pa ang sitwasyon. Issue lang, politika lang ito, lilipas din. Huwag kayo masyadong gumastos kasi yan ang dahilan ng malaking gastos. Kaya kung nagiging emotional, nagiging mainit ang kampanya. Pero kung papares lang kayo sa naaayon sa batas na gastusan, hindi kayo masyadong may stress, hindi kayo masyadong magiging emotional. Okay? At sigurado magiging malinis, maayos ang eleksyon. Ang vote buying, iwasan. Ang vote buying, isumbong sa mga otoridad. Kuhin nyo ng picture at video ang mga ebidensya sa pamimili ng boto. Katulad doon ng controversial kay Camille Villar. Mukhang madi-disqualified. Sabi ng COMELEC, hindi biro yung lumalabas na ebidensya na siya ay namimigay ng pera o nagbibigay ng premyo. Bawal yan sa panahon ng eleksyon kasi kinukonsidera na yan ay vote buying. Ang COMELEC ay nakatingin kahit kanino. Basta lumalabag sa batas, pananagutin nila. Hindi ibig sabihin, membro ng alyansa si Camille Villar ay ibabaliwala ng COMELEC. Mabigat po yung ebidensyang na-discover tungkol sa di umano ay vote buying. Kaya posibleng maging problema yan. So, may panahon pa tayo, iwasan nyo yan. Kahit marami kayong pera, marami kayong kung ano mga material na bagay, hindi po yan pwede nyo gamitin ng harapalan na may tuturing na vote buying. Kasi yan ay labag sa batas at lumalabag kayo laban sa inyong kapwa kandidato. Yun po yung purpose kaya pigpik na pinagbabawal. Di ba? Kaya kung maging maingat lang. Tayo naman ng mga butante, maging maingat to lalo tayo. Aralin. Sorry nga pala, marami nagtatanong sa akin kung sino at mga kandidato. Hindi po ako pwedeng magrekomenda. Siguro pa isa-isa lang. Kasi ayaw ko rin pumasisi. Baka sabihin nyo, pagkasabi ko, iboto nyo ito. Tapos hindi nanalo, sisihin nyo. Ako kasi iba ho ang aking prinsipyo. Aking paniniwala. Kahit mahinang kandidato, pero ang tingin ko'y magaling, may kakayanan, iboboto ko yan. Kahit matalo yan, kahit alam kong walang panalo, pero baka sakali, susuportahan ko yun. Hindi po ako sasama doon sa kasikatan o mga veteranong politiko. Hindi po. Ang aking iboboto ay mga bagong mukha, bagong talino, bagong pag-asa. Abogado, CPA, ekonomista, kung doktor kinakailangan, iba pa ho. Marami hong mga panghuhugutan. Yung mga kilala dyan at maraming bilyon-bilyon na ginagastos o kung ano namang malaking politiko, sorry, hindi ako kontento dyan. Yung traditional politician, lumang politiko, lumang style, sorry, hindi ko susuportahan yan. Naghahanap po ako ng mga bagong mukha, bagong talino, bagong pag-asa. Samahan niyo ako. Kaya hindi po ako nakakapag-recommenda kung sino. Aralin natin, mayroon pang ilang araw, lalabas at talabas kung sino ang karapat-dapat sa kanila. Please like and share ng ating video ito.